Magandang gabi mga kapatid. Wow, talagang Lunes pa lang nandito na kagad tayo, no? Mag-aral ng banal na salita, purihin ng Panginoon. Kararating ko lang kanina sa airport, mga 1:30, tapos dumating kami dito mga 2:30 or before 3 o'clock, galing Bacolod. Purihin ng Panginoon mga kapatid sa patuloy na ministry. Alam niyo mga kapatid, ang ating mga kapatiran, pag si Jesus ang naririnig, talagang nare-refresh yung kanilang kaluluwa. Kaya bago si Jesus ibahagi sa sanlibutan, unang-una muna siya dito sa kanyang bayan. Nandiyan naman siya, pero pag talagang ang mind natin, ang focus natin na kay Jesus, yan lang talaga. Itong naging program natin ngayon hanggang Huwebes lang ito. Parang nakita ko, continuation ito ng ginawa natin sa PASCAM. Kasi yung pinag-aralan natin sa PASCAM noong 2023, Daniel chapter 8 and 9 lang siya. So bukas papasok tayo ng chapter 10, yan yung Great Conflict, malaking tunggalian. Tapos sa Miyerkules, ang kasulutan ng katotohanan, at ang Huwebes, last night natin, the end time. So may request ako sa inyo mga kapatid para maging effective itong ating Bible study, tsaka sharing ngayon, lalo na sa live. Kung pwede, kung hindi man mamayang gabi at nantok na kayo kasi mag-alas 8 na pala, bukas, pag may time kayo, basahin niyo yung Daniel chapter 10. Tapos sa susunod naman, chapter 11. Yung chapter 11, meron siyang 45 verses. Bali sa Wednesday, ang pag-aaralan natin, chapter 1 to 39. Sa Thursday, pag-aaralan natin verses 40 verses 40 to 45. Para meron na tayong background kung anong sabihin natin dito sa pag-aaral, makita, yan pala yung nabasa ko. Ngayong gabi, parang introduction lang ito kung bakit mahalaga ang pag-aral ng prophecy, ng hula. So let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, Panginoon, sa pagbigay mo sa amin ng pagkakataon upang mag-aral ng inyong banal na salita. Higit sa lahat, ang kahalagahan kung bakit kailangan namin mag-aral ng propesya, yung hula na yung pinakita kay Daniel at kay John the Revelator. Bilang inyong mga anak na pinagkatiwalaan ng mensaheng ito, tulungan kami na una muna namin itong makita, maunawaan, maranasan sa loob ng iglesia upang maipabahagi, maging patutuo sa buhay namin sa lahat ng taong aming makasalamuha, kayo ang makita. Itong aming dalangin, kasama ng presensya ng Banal na Espiritu na siyang magbubukas ng ayong mga pag-uunawa para sa ikalalago, ikatitibay ng pananampalataya, at kami ay maging masigasig sa pakikipagbahagi sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so dito tayo ngayon sa bakit mahalaga ang pag-aral ng hula. Parang walang kontak, Ha? Ayan na. Okay, so bakit mahalaga yung pag-aaral ng hula? Tayo ng mga Adventist, lagi na tayong prophecy, Daniel, and Revelation. At naririnig lang natin ito pag mga special occasions. Pero pag mga regular na mga pagsamba, parang hindi natin siya masyado na pag-aaralan. So ito, hindi ito special occasion. Ito ay regular na pag-aaral, pero yung topic natin is special. Kasi si Jesus talaga special sa buhay natin. Amen? At paano naging special ito? Kasi ang banal na Espiritu ang magdadala sa atin sa magitan ng Word of God. So ngayon, maiksi lang ito. 7 dahilan bakit kailangan natin mag-aral ng Bible prophecy. Higit sa lahat sa book ni Daniel and Revelation. Pero ang focus natin ngayong 3 gabi, bukas, Miyerkules, Huwebes, ay Book of Daniel, pero chapter 10 and chapter 11. Yung chapter 11, nahahati yun. Sabi, binanggit ko na kanina, kung may time kayo, o kaya mag-alaan talaga kayo ng time para, kasi iba pag magsalita ako dito, ito sabi ni Daniel, tapos hindi nyo nabasa doon sa inyo, ano kaya yun?
Pagtapos ng program natin, wala na naman. Dapat maiwan yung energy na nagmumula mismo sa salita ng Panginoon na galing sa inyo. Okay? So number 1, bakit mahalaga? Kasi si Jesus mismo ang nag-introduce na kailangan natin pag-aralan ang aklat ni Daniel. Samuel, pwedeng pabasa ng Matthew chapter 24 verse 25. Matthew chapter 24 verse 25. Verse 15. Matthew 24 verse 15, ganito po ang sinasabi. Kaya, kapag nakita ninyo ang karumal-dumal na paglapastangan na sinabi sa pamamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal. Anong gagawin? Unawain ng bumabasa. 16? Hindi, doon lang. So si Jesus ang nag-introduce na si Propeta Daniel ay merong sinulat. Ngayon, ang sinabi niya dito, pag nabasa ninyo, pag nakita ninyo yung sinasabing karumal-dumal na nagsisira, na sinabi ni Daniel na propeta. So si Jesus, inintroduce niya si Daniel as prophet, na itong prophecy ni Daniel may kinalaman sa everlasting gospel. Basahin natin sa verse 24. Patras tayo. Verse 24. 24 verse 14, sorry. Siguro parang pagod pa ako sa biyahe, ano? 14? Chapter 24 verse 14. Yes, ang 24:14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay papahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Okay. So ang ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan, ay ipabahagi, ituturo sa buong sanlibutan upang, tinan niyo yung layunin ng pagbahagi ng everlasting gospel, is to demonstrate, to witness to all nations. Kung sa Revelation chapter 14 verse 8, ay pinainom ng Babylonia ang lahat ng bansa ng kanyang alak ng pangangalo niya, ang solusyon ng kalasingan ay ang everlasting gospel. Meron tayong iniisip na tayo ng mga Adventist ay hindi tayo kasama sa Babylonia. Totoo yan na hindi tayo kasama sa Babylonia, hindi rin tayo Babylonia. Amen? Pero ang hindi natin pwedeng iwasan na tayo ay nakainom din ng alak ng Babylonia. Pwede po ba sa Revelation chapter 14 verse 8? Verse 8, ganito po ang sinasabi. At isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi, bumagsak ang dakilang Babylonia. Bakit? Na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot at kanyang pakikiapid. Anong ginawa ng Babylonia? Nagpainom ng kanyang alak ng pakikiapid. Bisaya at Ilonggo, ang hirap na talaga magtagalog, mga kapatid. So kayo na lang ang bahala magpatama diyan, ha? So ilang bansa ang pinainom ng Babylonia ito? Lahat. So hindi tayo pwedeng magsabi na hindi tayo nakainom. Yung mga kayo dito, ito si Rico, nakatesting ka ba ng inom-inom? Ha? Ikaw part? Ha? Nung nalasing na tayo, tinatanggap natin na lasing tayo, hindi? Ay, kaya ko pa ito. Kahit gumagapang-gapang na, kaya pa rin. Tapos, pag nalalasing tayo yung pinakamalatalino sa lahat. Yung mga hindi marunong umingles, napapa-Ingles. Pag manligaw, iinom muna kasi hindi kaya pag walang gasolina eh. Pag in English, mabubudol yung pinagligawan, sinagot. Pinakasalan, nagpakasal, nung kasal na sila, puro bugbog. Kasi lasing ko yung nanligaw eh. So, gano'n ang nangyari. So, gano'n din itong Babylonian ito, pinainom ang lahat.
Ngayon, lahat nakainom, lahat na lasing, pero sa awa at biyaya ng Diyos, meron siyang mga tauhan na itinatag na magbibigay ng gamot ng kalasingan ito. Ito yung everlasting gospel. Ito yung tinatag niya, the Advent movement, na ngayon ay Seventh-day Adventist Church. So ngayon, we are not better or holier than anybody else. Gamitin tayo ng Panginoon para lahat ng mga nakainom din ay mabigyan natin ng warning na wag na silang magpatuloy sa pag-inom at mahalin na ang katotohanan ng ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus na siya ang kaligtasan. Anong ebanghelyo ito? Saan matatagpuan? Sa aklat ni Daniel. Doon ang prophecy, mga kapatid. Kaya titingnan natin yung sinasabi dito, abomination that make it desolate. Sa future yan mangyayari. Kasi ang tanong doon sa Matthew chapter 24, sabi ng mga disciples, kailan mangyari ito at ano ang tanda? So binigay ng Panginoon kung kailan. So ang susi ng pag-unawa, paano natin malaman na nandito tayo sa huling kapanahonan, ay ang pag-aral ng propesiya ni Daniel. No? So Daniel is the key to understand the end times and the signs of His coming. Ngayon, mga kapatid, ang problema natin, lagi tayo nakafocus sa mga signs, hindi na tayo nakafocus doon sa magiging event. Halimbawa, babiyahe tayo mula dito papuntang Tagaytay. May nakalagay doon na sign, Tagaytay, 15 kilometers. Tumitigil tayo dyan sa 15 kilometers. Akala natin yun na yung Tagaytay. Anong spiritual application ito? Tayo na mga pinagkatiwalaan ng Diyos ng mensaheng ito, dito tayo natitigil. Maliban doon sa tigil, meron pang takot. Kinakatakutan natin yung persecution tsaka Sunday law. So ngayon, dahil nandyan yung persecution tsaka Sunday law, nawawala yung excitement natin ng glorious, maluwahating pagdating ng ating Panginoon. Kasi nandyan yung takot eh. O mid-70s to early 80s, daming umakyat ng bundok. Ang tawag doon ay country living. Bakit? Kasi darating na yung Sunday law at persecution. Ay walang Sunday law at persecution. Bumaba sa bundok, hindi na sumimba. So mga kapatid, napakahalaga. Paano natin malaman na talagang accurate ito? Pag-aralan natin ang aklat ni Daniel. Yan yung sinasabi dito. Sabi ni Jesus, ito yung sabi ni Daniel. He shall confirm the covenant for many for 1 week. Ito yung activity ni Jesus Christ from baptism to His death, and then 34 AD, stoning of Stephen. And in the midst of the week, He shall cause the sacrifice and oblation. Pwede pa ba sa part yung Tagalog nito? Daniel 9:27, ganito po ang sinasabi. At siya'y gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng isang linggo. At sa kalagitnaan ng isang linggo ay kanyang patitigilin ng handog at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isang mangwawasak hanggang sa ang iniutos na wakas ay maibuhos sa mangwawasak. Sorry. Okay. So ngayon, ano nga yung theme song natin na ginawa nyo? At the cross. Ito yung Daniel chapter 9 verse 27. Yung sinasabing sa gitna ng isang linggo. Ano yung event doon? Ha? Cross. Ngayon, bukas malalaman ito kasi dito sa cross, merong pinatigil. Ano yun? Handog at alay. Yung handog at alay, merong handog, merong alay, at merong tinapay. Doon sa sanctuary. Yung sanctuary na pinagawa ng Diyos kay Moses, pagdating dito sa cross, ang tinanggal niyang, yung handog at alay. Nabasa niyo ba yung tinapay tinanggal? Hindi siya tatanggalin dyan kasi yung tinapay na yon, yun yung pagkatao ni Kristo na nagbigay ng buhay sa sanlibutan. Kaya po rin ng Panginoon, meron tayong programa ditong tinapay ng buhay. Yan yung pinag-aaralan natin si Jesus. So ano naman itong abomination of desolation? Kasi 31 AD, tinanggal ni Jesus lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan para sa ating kaligtasan. Pag 34 AD,
yung kanyang pinagkatiwalaang mga tao na magbigay ng mensaheng ito, sila dapat ang magbigay ng mensahe, sila pa mismo ang tumanggi ng mensahe by stoning Stephen 34 AD. So ngayon, yung mensahe na dapat silang magdadala, lumipat ngayon ang responsibilidad dito sa mga hintil. Huwag nating isipin na yung mga hintil ay hindi kasama sa kaligtasan. Kasama sila, pero sila na ngayon ang nagdadala ng mensahe sa kaligtasan. Spiritual Jews tayo na ngayon. So mga kapatid, napakalaga ang pag-aaral ng aklat ni Daniel kasi doon natin malalaman yung buong kwento ng kaligtasan bago pa natupad kay Kristo. Yung sinasabi niyang the prophecy of Daniel, siya na nagbabasa unawain. Anong uunawain natin doon? Anong uunawain natin doon sa abomination that make it desolate? Si Jesus. Kaya merong abomination of desolation kasi si Jesus nagdala ng salvation sa buong salibutan, ayaw ni Satanas na malaman ng tao ang kaligtasan. So ang ginawa ng little horn, niyurakan niya ang mensaheng yon. Paano niya niyurakan? Hindi niya inatake mismo yung mga tao, kung hindi sumama muna sila sa mga tao. Bago nagkaroon ng persecution, sumama muna sila. Naalala niyo si Constantine the Great? Hindi niya automatic pinatay yung mga tao. Wala naman siyang pinatay eh. Sumama siya. So pagdating ng panahon, magkasama na yung hindi totoo tsaka totoo. Pagdating ng panahon, yung hindi totoo, para na siyang totoo. Ganon tayo pinatay sa spiritual. Ngayon, noong 1844, revive ng Panginoon ito. Ano yung 1844? Ang prophecy ni Daniel, Daniel chapter 8 verse 14. So dito tayo sa number 2. Demonstrate from the Bible kung anong panahon ang ating sasakabuhayan ngayon. Kasi dyan lang sa Daniel, nandyan yung 2,300 days. Alam niyo yung times and a half time, no? 70 weeks, 490 years. 1 month, yung 135, 1,260 years. Nandyan lahat yan sa book of Daniel. Pero paano natin malaman? So when we understand the relationships on how to calculate yung haba, yung panahon, yung mga taon, kung paano yun nangyari, pinahula mo na, pinakita kay Daniel, pinakita kay King Nebuchadnezzar, tinupad ng hula, at ngayon naging mensahe natin. Bigyan ko kayo para makita nyo ng picture. Umpisa natin, para malaman, through prophecy, makikita natin kung saan na tayo namumuhay ngayon. Diba sa literal, merong 6 days of creation, tapos Sabbath, tapos meron naman tayong doctrine na galing sa Bible na hindi rin natin invento, meron tayong 1,000 years na bakasyon sa langit. So from creation, nandito tayo ngayon sa 6,000 years. So mula tayo sa creation. Creation, tapos dumating yung mga tao mula kay Adam, papunta kay Noah, papunta kay Shem. Mabilis lang ang panahon, mga kapatid. Nagsasalita pa lang dito si Brother Epi, mamaya, si Brother Epi, patay na? Di ba? Kailan lang yun, nandito pa lang. Hindi ko sasabihin na kayo, kasi alam ko naman na ayaw niyo yung mamatay, kasi patay na kayo. Kaya ako na lang, kasi alam ko naman na hindi pa tayo. Tapos, yung mga mind natin na, si Brother Epi, kinuha na ni Lord. Nangunguha ba si John? Yan yung mga Babylonian mentality. Kinuha na si Brother Epi ni Lord, binawian ng kanyang mga hiram na buhay. Mga kapatid, yan ang mga pag-iingatan natin. So yan, mabilis lang ang panahon. Mula kay Adan, papunta kay Seth. Pagkatapos niyan, 2344, doon yung flood. 1656 years after creation. Pagkatapos ng creation, dumating yung mga patriarchs, si Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Yan yung mga patriarchs. Nandiyan yung mga years. Kita nyo, no? Oh. Akala natin matagal lang yun. Pero hindi pa 5 minutes, tapos na yung kwento, tinan mo. Pagkatapos ng mga patriarchs, dumamit yung mga apo-apo, tapos binenta nila si Joseph, dumami sila doon. Alam nyo na yung istorya ni Joseph, tumanda na si Joseph, namatay na si Joseph, doon na nagsilakihan yung mga yung mga Israelites. Nagbago na yung hari sa ilang taon na 430 years.
Ayon, inapi na sila. Inalipin na sila doon. Ulipon sa Bisaya, no? Ulipon? Ulipon sa Bisaya, alipin sa Tagalog. For 430 years. Pagkatapos niyan, pinalabas na sila, papunta sila ng Promised Land, maganda na yung buhay nila, matigas na naman ang ulo nila, kagaya din natin. Sabi ng Panginoon, bigyan nyo yung lupa ng kapahingahan. Hindi nila binigyan, tanim sila ng tanim, kasi saan sila kukuha ng pagkain? Nakalimutan nila, ang Panginoon ang nagpo-provide. So tanim lang sila. Napakahalaga sa Panginoon yung Sabat. Biro mo, binigay ng Panginoon sa kamay ni King Nebuchadnezzar yung mga Israelites dahil hindi nila binigyan ng kapahingahan yung Sabat, yung lupa. So, kung 70 years na mahinga ang lupa, 70 years yung magaling dito magmat. Kung 70 years, nagpahinga yung lupa, ilang years nagrebelde ang kanyang bayan? Di ba 1 week? 7. 70 years. Ilang taon nagrebelde at hindi nakinig ang kanyang bayan? 490 years. Ganon katagal ang paghintay ng Panginoon para bumalik sila sa Kanya. Pero anong ginawa? Tinakwil ang Panginoon by stoning Stephen. Grabe mga kapatid. So dumating yung cross ng Panginoon, ito na yung ultimate solution ng kanilang pagrebelde. Anong ginawa? Binato si Stephen sa destruction of Jerusalem. Itong binibigay ko sa inyo lahat, ito yung mga great events sa Bible. Yung pinaka talagang hindi makakalimutan ng tao. Dito sa Babylonian captivity, nandito na tayo ngayon sa year 2000. Kaya kita nyo yung prophecy ng Daniel and Revelation. Kasi sabi darating ng Panginoon. Talagang totoo yun. Pero hindi, yung buhay natin hindi nakasynchronize sa sinasabi natin kasi wala tayong idea tungkol sa prophecy. Kaya ganon kahalaga ang prophecy. So dito sa Daniel, nandyan yung time frame. Times and a half times, 70 weeks, 2,300 days, 70 weeks, 1,290, 1,335. Yan mga kapatid. So ngayon, pag binilang natin yan, 1,000, 2,000, 3,000, 6,000 years. Ano nang susunod sa 6,000 years? Ika-7,000. Doon natin malalaman kung anong panahon na yung kinakabuhayan natin ngayon. Okay? Pagkatapos ng 6,000 years, yan na yung millennium. Excited kayo? Babakasyon tayo doon sa langit? Walang bayad ang biyahe. Si Jesus ang magdadala sa atin doon. Ang hinihingi lang ni Jesus, kilalahin nyo naman ako sa magitan ng aking pinahayag na sa inyo para alam nyo. Grabe si Jesus, ano? Matindi si Jesus. So yan yung makikita natin yung timeline ng ating kung saan tayo sinakap sa buhayan. Number 3, para malaman natin yung eksaktong tunay na kalagayan ng panahon ngayon bago pa dumating si Jesus. Once we recognize the fulfillment of all the time prophecies from Daniel to Revelation, we can identify the final event. Kagaya ng war between mark of the beast, the number of the beast, tapos the name of God, and the Lamb. Pwede pabasa ng Revelation chapter 7 verse 3. Naalala niyo yung Great Tribulation, yung 144,000? Revelation chapter 7 verse 3, sabi ng isang anghel, huwag niyo munang bitawan ang hangin. Anong hangin sa prophecy? Hangin. Tribulation. Hirap na buhay, no? Huwag mo nang bibitawan ng hangin hanggang hindi pa nasisilyuhan ang... Sinong dapat silyuhan? Sa verse 3. Revelation chapter 7 verse 3. Yung mga lingkod ng Diyos. Pagdating sa chapter 14 verse 1, sandali lang, doon muna tayo sa chapter 7 verse
3. Ano ang gagawin? Tatatakan. Di ba? Saan sila tatatakan? Sa noo. Pagdating sa Revelation chapter 14 verse 1, ano yung nandun sa kanilang noo? Oh. So yung palang tatak na yon, pangalan ng tupa. Sino yung tupa? Si Jesus. At pangalan nino? Ng Ama. Tayo, for the record to ha, tayo ng mga Adventist, mas kilala natin yung marka ng 666. Master natin yun. Pero yung pangalan ng Ama, master din natin? O hindi? Yan ang problema. Kasi mas kilala natin yung kaaway natin kaysa dun sa kakampi natin. Kasi minamaster natin yung mga identity ng kaaway eh. Okay yon para malaman natin, ito yung kaaway ko. Ngayon, problema ito kung kaaway mo lang ang kilala mo at hindi mo kilala yung kakampi mo. Di ba? So napakahalaga ng aklat ni Daniel. Kagaya niyan. Daniel chapter 12 verse 1. Kahit hindi na muna natin sundin ito kasi mahalaga itong kailangan natin malaman ngayong gabi. Daniel chapter 12 verse 1. Anong sabi diyan? Verse 1. Oo. Sa panahong iyon ay tatayo. Kailan yun? Kailan yun? Sa Iyon. panahong iyon. Anong iyon? Daniel chapter 11 verse 40. The end time. Yan yung pag-aaralan natin sa Webes. Sa panahong iyon. Anong mangyayari sa panahong iyon? Tatayo si Miguel. Oh, para kanino? Ang dakilang pinuno na tagapag-ingat ng iyong bayan Oh. at magkakaroon ng panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyayari kailanman Oh. mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. Mm. Ngunit sa panahong iyon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na ang pangalan ay matatagpuang nakasulat sa aklat. Oh. Ano mangyayari sa mga bayan ng Diyos? Sino ang bayan ng Diyos ngayong gabi? Tayo. Ano mangyayari sa bayan ng Diyos sa panahong yon? Oh, praise the Lord. Bakit maliligtas tayo? Kasi nandun si Miguel. Ngayon, gusto kong ulitin niyo yung verse na yan. Darating yung panahon, ano yun? Na darating na panahon? Na hindi pa nangyayari. Anong iniisip natin doon sa panahon na hindi nangyayari? Ang iniisip natin sa panahon na hindi pa nangyari dyan sa chapter 12, yung nangyari nung Dark Ages. Ano nangyari nung Dark Ages? Persecution. Patayin lahat ng mga naniniwala sa Diyos. Di ba? Ang sabi dito, di pa nangyayari. Pero yung isip natin, yung nangyari. Kaya takot tayo sa persecution, Sunday law. Nakuha niyo mga kapatid, ang problema nating malaki, kung paano tayo lasing. Tatayo si Michael, tapos takot tayo. Maliligtas ang bayan ng Diyos, tapos tayo ang bayan ng Diyos, takot tayo sa persecution, tsaka Sunday law. May problema mga kapatid, ano? Ang problema, kasi hindi tayo nag-i-spend time pag-aral ng Book of Daniel. So, mahalaga mga kapatid, yung prophecy. So, to do this, na makita natin yung exact time and place, we must properly handle the Word of God to ensure we achieve accuracy and consistency across the whole Bible. Importante ito mga kapatid kasi kumisan, hindi natin na-distinguish yung literal na bagay sa spiritual. Ang Panginoon, kaya ginamit niya itong mga prophecy para turuan tayo, gagamitin niya yung mga actual na bagay, literal na bagay, para dalhin tayo sa spiritual na katotohanan. Halimbawa, nung tinumba ni Jesus yung mga lamesa, bakit nyo ginawa na palengke ang bahay ng aking ama? Ang sagot nila, anong karapatan mo? Bakit mo ginawa yan? Magbigay ka ng tanda. Anong tanda na binigay ni Jesus? Gibain nyo ang templong ito at itatayo ko ng ilang araw. 3 araw. Anong sagot nila? 3 araw, itatayo mo ito. 46 years namin ito tinayo.
Tapos, itatayo mo lang ng 3 araw. Ang tinutukoy ni Jesus ay sino? Yung kanyang katawan. Papatayin nyo itong katawan. Kung naghahanap kayo ng tanda na ako ay galing sa Diyos, papatayin nyo ito eh. Pero ibabangon ko ng 3 araw. Sabi nila, hindi pwede mangyari yan. Kasi 46 years namin tinayo. Malayo. Walang connection. Para siyang globe tsaka smart. Oh, pareho sila nagbibigay ng signal, pero pag hindi ka nakaugnay doon, wala kang signal. Kagaya ko, wala akong signal. So, kailangan ko mag-connect sa internet nyo. Nakuha nyo? Paano tayo magkoconnect ng signal sa Panginoon ng tamang signal? From the Word of God. How? Through prophecy. The prophecy of Daniel. Amen? So, ganyan kahalaga mga kapatid. Pag sinabing destroy this temple, ano yung temple na yan? Doon sa temple na sinabi ni Daniel. And this temple will be restored. Spiritual, literal na bagay, dadalhin sa spiritual na katotohanan. Si Nicodemus, chapter 2 yun ha. Pagdating sa chapter 3, iba na naman ang ginawa ni Jesus. Sabi niya, Nicodemus, ikaw ay teacher ng Israel. Dapat alamin mo ito. Sabi ni Nicodemus, ano yon? Kinakailangan mo mabuhay na maguli. Yung word na mabuhay, naintindihan ni Nicodemus. Pero nung dinagdagan ni Jesus na mabuhay ka muli, doon na siya na-confuse. Kasi yung literal na bagay, in-interpret niya na literal. Pero spiritual pa rin yun. Kaya sabi niya, Master, hindi yata totoo yung sinasabi mo. Believe na sana ako sa'yo. Paano mabuhay yung tao kung siya matanda na? Papasok siya sa sinapupunan ng kanyang ina? Sabi ni Jesus, Nicodemus, yung hangin, hindi mo nakikita. Pero mararamdaman mo kung saan galing at saan pupunta. Grabe mga talinhaga ng Panginoon. So napakahalaga, paano natin maalaman yung time natin ngayon kung hindi tayo nag-aaral ng prophecy? Pinahayag na ng Panginoon. So example ito mga kapatid, literal na bagay para dalhin natin ng Panginoon sa spiritual na katotohanan. Yung tubig. Sabi ni Jesus sa babae, pwedeng pahingin ng tubig? Tanghali yun eh. Sabi ng babae, hindi pwede. Kasi Samaritana ako, Hudyo ka. Babae ako, lalaki ka. Sabi ni Jesus, kung iigib ka dito ng tubig, maganda yung yung mga dalaga, paano sila nakahanap ng mga pangasawa nila, kagaya ni Leah, ni Rachel. Saan sila nakakatagpo ng kanilang mga boyfriend? Sa balon. Ngayon, wala nang balon eh. Facebook na lang. Hanggang anong oras yung meeting natin? No, alas 8:15 na. 15 minutes? 20 minutes? Hanggang sa matapos? Huwag ganyan kasi delikado. Pero anyway, so bibilisan natin. Sabi ni Jesus, sabi ng babae, ni Jesus, yung pag mag-igib ka sa tubig na yan, mauuhaw ka uli. Pero sa tubig na ibibigay ko, hindi niya sinabi na ibibigay ko sa iyo eh. Kasi baka hindi tumanggap. Sa tubig na ibibigay ko, ang sino mang uminom nito, hindi na mauuhaw. Nakuha na kagad yung, kita mo kung paano mag-igib si Jesus ng atensyon ng tao? Ibibigay ko ng tubig. Pag uminom ka nito, hindi ka na mauuhaw. Nag-igib yung babae. Pero yung pahingin ng tubig na yan, para hindi na ako magbalik-balik, mainit eh. Kung umaga naman ako pumunta rito, maraming chismosa, matsichismis ako, hindi pwede. Sa gabi, marami rin kasi wala ng araw, maraming tao. Kailangan pumunta ako dito ng tanghali. Sabi ni Jesus, ganun ba? Ganito na lang gawin mo. Sabihin mo sa asawa mo na pinainom kita ng tubig ng buhay. Sabi niya, wala akong asawa. Tama no? Sabi ni Jesus, tama yan, wala kang asawa. Kasi yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. Parang chismoso din to si Jesus. Pero bakit na-attract yung babae pag sabi ni Jesus? Kasi nung sinabi ni Jesus na tama yung sinabi mo wala kang asawa, binanggit niya na walang paghatol. Binanggit niya na may kasalanan siya, pero narito ako para iligtas ka sa kasalanan mo. Sino magkukonvict sa atin na nagkasala tayo? Sino? Sino? Holy Spirit. So yung tubig na yon, Holy Spirit. Example, tingnan natin kung anong tubig to. Revelation chapter 22,
verse 1. Revelation 22, verse 1. Anong sabi dyan? Revelation 22 verse 1. At ipinakita sa akin ng hell ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning. Anong pinakita sa kanya? Tubig ng buhay. Ilog ng tubig ng buhay. Anong nangyayari doon sa ilog? Na maningning na gaya ng kristal Oho. na lumalabas mula sa trono ng Diyos at Okay. ng Kordero. May tubig na nagniningning na lumalabas parang kristal. Saan lumalabas? Sa trono ng Diyos at Kordero. Nakita niyo? Sino nakita niyong nandun sa tronong yon? Saan si Jesus doon? Kordero. Sino pa? Ang Ama. Ngayon, ano yung tubig na yon? Paano natin malaman na Holy Spirit? Itatanong natin kay Jesus. Di ba? Tanongin natin si Jesus. John chapter 7, 38 to 39. Parang Bible study talaga ito, no? Nag-i-enjoy ba kayo dyan, mga kapatid, sa Bible study natin? Amen. Tanongin natin si Jesus, anong sabi ni Jesus? Ito naman si Jesus, katatapos lang ng piyesta, naka-attend na kayo ng mga fellowship? Naka-attend na kayong fellowship na kinapos sa pagkain sa mga sabadista? Ha? Wala, no? Laging may sobra. Pagluto pa lang ni Tita Inday, grabe na. Eh, nandiyan pa si Tito Pipito. Oh, paghambal ni Ate Bibote, dalhon mo niya sa kakaldiro. Tapos, kid. So, pero si Jesus, ending ng Feast of Tabernacle, pumunta doon sa gitna, nagsisigaw. Sabi niya, sino mang nauuhaw? Anong may uuhaw doon? Ang daming pagkain doon at inumin. So, spiritual nga. Sabi niya, sino nauuhaw, lumapit sa akin at paiinumin ko, hindi na siya mauuhaw. Kung hindi, mula sa kanyang pagkatao ay dadaloy ang ano? Ilog ng tubig ng buhay. Pagdating sa verse 38, anong sabi niya? 39. 39. Oh. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu. Oo. Natatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya Dahil? sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Pag binasa mo niya na literal, iinom ka doon sa binigay ni Jesus na tubig at mula daw sa iyong katawan, magkakaroon ng bukal ng tubig. Ano yun? Susuka ka o ano? So kailangan makita natin kung paano gamitin ni Jesus yung literal na tubig para ituruan tayo na banal na espiritu pala yun. Grabe. O isa pa, Revelation chapter 7, verse 16 and 17. 16 and 17. Ah. Sinagot sila ni Jesus. Hindi, Revelation. Ay, sorry. Sorry, pareho kasi 7 eh. Six. Oh. Chapter 7, verses 16 and 17. 16 and 17. Hmm. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang nakakapasong Doon niya init. sa langit ha, sa trono ng Panginoon. Tapos, Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono Oh. ay isang magiging pastol nila at sila'y papatnubayan patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahiri ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. nasundan niyo yung kwento? Si Jesus ay maging pastol nila. Sino yung nila dyan? Yung 144,000, yung malaking, ano yung dakong panon sa Bisaya? Malaking ano? Lubhang karamihan, great multitude. Tapos, gagabayan tayo ni Jesus. Saan niya tayo dadalhin? Sa tubig ng buhay. Tapos, pagdala niya, ano nang susunod? Anong nangyari doon? Dinala niya tayo doon sa tubig ng bukal ng buhay, tapos papahiran ng Diyos yung luha. Bakit? Anong drama doon? Anong drama doon? Oh, nandito si Jesus. Nandito tayo. Dinala tayo ni Jesus. O ito yung bukal ng tubig ng buhay. Tapos bakit pupunasan ng Diyos? Kasi iiyak tayo doon
dahil yung bukal ng buhay ng tubig dun sa trono ng Diyos, yun ang Holy Spirit i-introduce ni Jesus na nandito siya sa atin ngayon, hindi natin siya kinikilala. Lagi na lang tayo, mga kapatid, huwag kayong maingay ha, kasi nandito, bisita natin yung Holy Spirit. Kawawa naman ang Holy Spirit, naging bisita lang. Ako, miyembro ako dito, hindi. Ha? From the heart. Pero yung record ng pangalan, hindi. So anong papel ko dito sa inyo? Bisita. Pag bisita ako dito, palangga niyo ako. Pakainin niyo ako. Hindi ako maghuhugas ng plato. Di ba? Oh. Kawawa naman yung Holy Spirit, bisita lang siya. He that worship God, worship Him in spirit and in truth. So ang object ng worship natin ng Holy Spirit, paano siya naging bisita? Tapos pray tayo ng 10-night prayer meeting. Ano na ngayon? July, August, September, October. Sa January, magpe-prayer meeting na naman tayo. Ano naman ang prayer meeting natin? Hingiin ang pagbuhos ng banal na Espiritu. Mula kailan tayo nag-pray ng 10-night prayer meeting? Ilang taon na tayo? Binigay yung Holy Spirit? Hindi. Binigay? Hindi. Sagot yung mga nag-10-night prayer meeting. Binigay? Hindi. Kita nyo? Hindi binigay. Bakit? Dahil binigay na. Pero hingi pa rin tayo ng hingi, Lord. Kaya pagdating doon sa langit, siya pala yung, so at least ngayon, may idea na tayo. So itong shall never thirst, doon sa tubig na yon, binigay ng Panginoon through the conviction of the Holy Spirit na yung babae na namumuhay sa kasalanan, pero hindi kita hahatulan, humayo ka at patutuhanan mo doon sa mga tao na nakita mo yung Misaya. Nakita natin mga kapatid? O last. Pag sinabi kong last, ng number 3. Pero bibilisan ko na lang ito. Saan galing ito na literal papunta ng spiritual? Dito kay Pablo, tungkol kay Adan, tsaka si Jesus. Sabi niya, and so it is written, the first man Adam was made a living soul, the last Adam was made a quickening spirit, ang bibigyan ng buhay. Sino yan? Si Jesus. However, that was not the first is spiritual. Hindi una yung spiritual. Anong una? Yung natural. Si Adan. Pagkatapos ni Adan, yan yung spiritual. So the first Adam and the last Adam. From the earth, natural, living soul. Si Jesus, from spiritual seed, spiritual man, life-giving spirit. So kailangan gamitin ni Jesus yung mga literal na bagay para dalhin tayo sa spiritual na katotohanan, makarelate tayo. Kaya marami si Jesus ng parables para makakonect. How are we going to connect sa buhay natin ngayon? Pag-aral ng prophecy. Gabi, no? Praise the Lord. Natural. Titingnan ko nga kung alam nyo pa ito. Yung natural. Ang buhay ng tao, natural ang problema, hindi. Sister Inday, dalawang Inday. Yung dalawang Inday, tinatanong ko, magkatabi sila eh. Ang buhay ng tao, natural yung problema, hindi. Natural. Oh, anong root word ng natural? Nature. Sinong gumawa ng nature? Nung ginawa ng God yung nature, kasama yung problema, hindi? O di nag-away na yung sagot nyo? Ulitin ko natural ba ang problema o hindi? Oo, natural. Okay? Sinong gumawa ng nature? Si God. Nung ginawa niya yung nature, kasama ang problema? Hindi. Ano ba talaga? Nung ginawa niya yung nature, perfect. Nung pumasok ang kasalanan, tinanggap ni Adan, doon na nagka-problema. Okay, so yan na yung pangatlo. Pang-apat, bilisan na lang natin ito. We study prophecy, especially Book of Daniel and Revelation, to be ready for the coming of Jesus Christ. God wants His church to know what is going to happen. Kagaya niyan. Kilala niyo si Ryan Day? Yung sa 3ABN? Kilala niyo? Hindi. Yung magaling na speaker doon sa 3ABN, umalis siya, inatak niya yung Ellen White, inatak niya yung investigative judgment. So maraming sumusunod sa kanya na nung dinenounce niya yung Seventh-day Adventist, gulat na gulat. Ang galing pa naman nun. Lagi ako sumusunod. Kasi may problema tayo, hindi natin alam. Basahin natin yung 1 John chapter 2 verse 19. 1 John chapter 2 verse 19. Itong pang-apat, 4, 5, 6, 7. Bilisan ko lang ito.
Kasi ito yung pinaka first four, ang pinaka dapat natin malaman, tsaka yung number 7. 1 John chapter 2, verse 19. Malapit na yan sa Revelation. Peter, tapos 1 John. Chapter 2, verse 19. Verse 19, ganito po ang sinasabi. Oh. Sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sila'y Lumabas lumabas sa atin, Ngunit, sila'y hindi sa atin. tapos, Sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, oh. ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Amen. Kung kasama sa atin, anong gagawin nila? Papatuloy. Bakit sila umalis? Bakit daw? Ngunit sa paglabas nila, ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Nakasulat na yan, mga kapatid. May mga aalis, mga great preacher, aalis sa Sabadista, titirahin yung mga doctrines natin. Kasi hindi sila sa atin eh. Si Satanas, magpapadala na mag-aaral ng mga pastor doon sa school natin. Pag-graduate, magagaling mag-speaker. Pag marami nang nakuha, napabilib, doon na mag-a-announce mga Sabadista, hindi maliligtas, naniniwala ng investigative judgment, naniniwala kay Ellen White. Kayo na ng mga naniniwala, ha? Ganun ba? Doon mag-uumpisa ang confusion. Kaya napakahalaga mag-aral ng salita ng Diyos, lalo na yung prophecy. Naka-prophesy na yan lahat. So bukas, tsaka sa Miyerkules, sa Biyernes, marami pa tayong mga pag-aaralan. Paano tayo maihanda? Ganito yun, mga kapatid. Kayo dito na taga Cavite, ako ang driver sa 4-wheel. Ngayon, hindi ko alam kung saan pupunta. So meron akong co-pilot. Doon tayo pupunta. Mahilig dito sa Pilipinas. Ano ba nagdadrive? Magpunta ako Mindanao. Kung saan ako nagdadrive? Tito Epi, dito tayo. Dito. Pag magturo kayo sa driver, kaliwa, kanan, o diretso. Hindi dito. Kasi yung driver, ang focus ng driver, doon lang sa diretso. Pag sinabi, dito tayo, ito, Epi. Saan? Kaliwa, kanan. So, dapat kaliwa, kanan. Ngayon, may katabi ako dito. Punta tayo doon, Tito Epi, ha? Paglampas ko sa traffic light, doon ka palang sasabihin, ay, dapat hindi ka tumampas ng traffic light. Liliko tayo dito. Pero nakalampas na. Dito sa Bible, ayaw ni Lord na lumampas tayo, kaya wala siyang gagawing iba na mga bagay na hindi niya pinahayag sa kanyang mga propeta. So, hindi tayo maliligaw pagkasama natin ang salita ng Diyos. Amen? So, paano natin malaman? Kasi lahat ng sinulat mula kay Moises papunta sa mga propeta, kaya nga nag-uusap kami ni Part Rafi, ang program natin ay AFP. Anong meaning ng AFP? Arm? Wow. Sabi ko na nga ba yan, ang sasabihin nyo eh. Pero, application of fulfilled prophecy. Merong prophecy na tupad ng hula at ngayon ina-apply natin. Paano? Sa magitan ng pag-aral, si Jesus pala yung sinusulat doon. Grabe, no? Kaya ang sabi ni Pablo sa iglesia, huwag nating tatanggihan ang pag-aaral ng mga propesiya. Amen? So sabi ko sa inyo, mabilis lang kasi ini-establish lang natin ang ating pag-aaral mula bukas, Miyerkules, tsaka sa Webes. 5, to increase our faith in God's Word. Paano papasok ang pananampalataya? Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Anong Word of God ang magpo-produce ng faith sa atin sa verse 15? Romans 10:15. Romans 10:15. At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay? Ano yung mabuting balita? Good news, gospel. So yung context pala, yung marinig mong salita ng Diyos na magdadala ng pananampalataya, yung mabuting balita. Hindi lang basta word of God, kung hindi the gospel of Jesus Christ. Tako natin? So when we study the Bible, we increase our faith because our focus is Jesus Christ and Him crucified. Okay, so by studying the prophecies, we gain a greater trust in the Word of God. Na totoo palang accurate, walang lampas sa traffic light. Amen? Accurate talaga ang salita ng Panginoon. Ito ang tanong ng Panginoon.
Pagdating ng anak ng tao, ay basahin natin buo. And the Lord said, hear what the unrighteous judge said. Now will not God bring about justice for his elect to cry to him day and night, and he will delay long over them? I tell you that he will bring about justice for them quickly. Yung ganti, bibigay ni Lord yung hinihingi nating hustisya. Ngayon, ganun pa man, sabi ng Panginoon, pag dumating ang anak ng tao, may matatagpuan ba siyang pananampalataya sa sanlibutan? May matatagpuan? Wala. Meron. Kanino? Sa atin na nag-aaral ng prophecy. Amen? Huwag nating tanggalin yan. Akala natin hindi tayo nag-aaral, ito na yung time na nag-aaral tayo. Pero, reinforce natin patuloy para lalong tumibay ang ating pagkakilala sa Panginoon. Kasi, ang maling pagkakilala, maling karanasan. Di ba? Ang limited ang pagkakilala, halimbawa, karamihan sa, kahit hindi ako kilala, dahil akong speaker nila, sasabihin, bigyan mo nga ako ng pagpakilala sa'yo. Di ba maganda yun? Oh. For respect, ibibigay ko yung pagpakilala nila sa akin. Pero i-announce ko, mga kapatid, ang tunay talaga na nakakilala sa akin ay ang sarili ko. Pwede ba ako na lang magpapakilala? Pwede naman, pero iba rin yung ibang mapakikilala. Pero ang ibig sabihin, nasanay na tayo na ipakilala natin yung hindi natin kakilala. Ganon din si Jesus. Jesus tayo doon, pero hindi pala natin alam yung prophecy. So by the grace of God, itong pag-aaral natin, we will dig more deeper. Kung magdadive tayo sa mababaw, ano mangyari sa ulo natin? Siyempre, bukol kung buhangin. Kung bato yun matinik, mas delikado. So kung magdadive tayo doon sa malalim, hindi siya malalim dahil malalim na lalalim. Nagiging malalim lang yan kasi hindi tayo acquainted. Pero by continuous studying prophecy, magiging, wow, pala ito. Ganito pala ako kalab ni Jesus. Pangatlo, pang-anim, second to the last, maiksi lang ito. Kung gusto ninyong maging happy, yung kinakanta natin, masayang puso, lunas sa kalungkutan. Paano maging masaya ang puso natin na malunasan yung ating kalungkutan? Magbasa, makinig, at mag-aral ng kanyang prophecy. Bakit? Kasi pag alam mo ang mangyayari, excited ka. Paano nyo nalang, bakit nandito kayo ngayong gabi? Kasi alam nyo na may Bible study. Di ba? Pero kung hindi nyo alam na may Bible study, wala kayo dito. Di ba, Sister Leia? Kaya nandito kayo, kasi may Bible study. Pero kung hindi kayo tinawagan, sasabihin nyo, si Brother Rapi talaga, hindi talaga kami tinawagan. No? So tayo ng mga Adventist, pinagkatiwalaan tayo ni Lord, na hindi lang tayo maging happy. Ibahagi natin ang prophecy ito, pag-aralan, marinig nila, magkaroon ng pananampalataya, magiging happy din sila. Amen? Last, pinaka-importante, mga kapatid, yung prophecy, lahat ng prophecy, it points out to Jesus Christ. Wala nang iba, mga kapatid. When we study the prophecy of Daniel and Revelation, you will find that they have their fulfillment. Walang ibang being kung hindi si Kristo mismo. All scripture, yung binasa natin kanina sa Luke 24:44-45, find that they have their fulfillment in Jesus Christ. All scripture points to Jesus Christ and His saving activity. So the entire Bible is about the God-man Savior. Pag mag-aral kayo ng Bible from Genesis to Revelation at hindi nyo nakikita si Jesus, we miss the point. So at least lahat makikita natin doon si Jesus. Kaya importante, mga kapatid, na makita natin through the guidance of the Holy Spirit na si Jesus mismo ang kanyang being at kanyang activity para sa atin. Meron bang panahon na galit si Jesus sa atin? Meron bang panahon na wala si Jesus sa atin? Ano sabi niya? And lo, yung totoo. Ano sabi niya? And lo, I will be with you always. Totoo, hindi? Ha? Siguraduhin nyo, ha? And lo, I will be with you always. Totoo, hindi? Ano ang totoo? Praise the Lord. I am. Present continuous tense. Tayo lang ang humihiwalay sa Kanya.
So by the grace of God and in the name of Jesus Christ, mga kapatid, pag-aralan natin ito, Daniel chapter 7 and 8, makikita natin doon na merong attack kay Jesus at ang kanyang saving activities. Kahit nandun na siya sa langit ngayon, ina-atake niya si Jesus sa pamamagitan natin. Naalala niyo si Pablo doon sa Damascus? Nung ipipersecute niya yung mga believers, anong sabi ni Jesus kay Pablo? Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Sabi ni Saul, sino ka? Hindi kinikilala ni Pablo. Sabi niya, ako si Jesus. Paano inusig ni Saul si Jesus? Ay, nandun naman siya sa langit. Bakit? Because the church here on earth is connected to Jesus Christ in heavenly sanctuary. Amen? So, ganun. Tinouch mo yung church of God, you touch Jesus Christ. Yung sinasabi ni Jesus na the gates of hell shall not prevail, yung church ni Jesus, tayo mga kapatid, tayo yung aggressive magbigay ng message. Bigyan ko kayo ng example. Ang last na pinuntahan ko sa Bacolod, malaking church. Ibig sabihin yan, maraming magagaling doon. Isang pastor na matagal na siya nagwo-work doon pala, pero retired na. Malaki. Nakita niya ako ganito. Tinanong niya ako nung hapon, magle-lecture ka ba? Sabi ko, siguro, kasi parang in-invite ako. Sabi niya, taga saan ka? Sabi ko, Jackson Heights Seventh-day Adventist Church, pero taga Masbate ko. Ah, ganun ba? Anong conference yan? Greater New York Conference. Yan ba ay kasama sa General Conference? Sabi ko, opo. Medyo sarcastic yung dating niya, pero sabi niya, sige, tingnan natin. Makikinig ako mamaya. Parang tingnan natin kung tama yung ituturo mo. Ako naman, katabi ko yung si Pastor Mabida. May konting kwento lang to ha. Yan si Pastor Mabida, nandun siya ngayon. Retired na sa SIPAC. Engineer yun sa Cebu. Nung nag-intern ako sa Capitol Center for 6 months, 1988, pag alis ko, papunta na ako ng Amerika, ang huli na, 1988 yun ano? Nagkausap kami, 2020. Malayo, no? Doon niya kwento. Iniwan niya yung kanyang pagka-engineer. Pumunta ng MBC, nag-aral ng pagka-pastor. Saan galing yung inspirasyon niya? Galing daw sa akin. Kasi nung una, tiningnan niya ako, sino ito? Tapos, siyempre, Capitol Center, malaki, city yun. Parang na-challenge siya. Ito pwede tumugtog, pwede kumanta, pwede mag-preach. So, nag-pray siya. Iniwan niya ang trabaho niya pag-engineer, nag-working student sa MBC. So last Sabbath, nagkita kami after 37 years. No? So magkatabi kami. Kilala niya yung pastor. Ganon palaga yung attitude nun. Kasi pinoprotektahan yung simbahan eh. Baka may magturo ng ano eh. So nung nakatingin ako sa kanya, nakatingin din siya sa akin, si Pastor Mabida, naisip namin na, kahit ganyan ka magsalita, mamaya mai-inlove ka kay Jesus. Ipakita ko sa inyo yung picture mamaya. Pagtapos ng presentation, bumaba. Sabi niya, I really appreciate your presentation. It's Bible-based. Pwede bang ipag-pray kita? So nag-pray kami kaagad doon. Hindi nga ako makapag-kumusta kaagad. So mga kapatid, huwag tayong ma-intimidate sa mga tao. Basta alam natin ang Jesus si Jesus at huwag din tayong, kunya, para tayong ininsulto, magre-react tayo. Ay hindi, inimbita ako dito. Bakit? Huwag ganun. Tahimik ka lang. Kasi si Jesus ang magtataas sa'yo. Ang tinaas ni Jesus, yung spirit ng prejudice. Tatanggalin ni Jesus yon. Amen? So mga kapatid, sa mga pinagdadaanan natin, itaas natin si Jesus. So si Satanas, may atake sa chapter 7, chapter 8. Pagdating sa chapter 8, sa chapter 12, nandun naman yung counter-attack ni Jesus kay Satanas. Paano? Sa pagliligtas sa bayan ng Diyos. Ay, grabe mga kapatid. Kaya, sa pagtatapos mga kapatid, tingnan muna natin to. These prophecies shows that Christ is now fulfilling His ministry in the most holy place and is receiving an eternal kingdom from God the Father. Yung ending ko mga kapatid, kasi 8:45 na, i-ending ko to. Basahin muna natin to. Luke chapter 19, 11-12. And as they heard these things, kaya nag-sermon si Jesus. Kay
Bisaya yun ah. Dahil, dahil nagsermon si Jesus, narinig nila ito, habang nagsasermon si Jesus, dinagdagan niya ng, ano nga parable sa Tagalog? Talinhaga. Thank you. Dinagdagan niya ng talinhaga. Bakit? Sapagkat malapit sila sa Jerusalem at dahil akala nila yung kaharian ng Diyos ay darating na. Kita mo yung mga mindset nila, naniniwala sila na darating ang kaharian ng Diyos. Pero, bago dumating ang Diyos, meron silang church board meeting araw-araw. Alam niyo kung anong agenda nila? Sino magiging presidente? Sabi ni Judas, ako, kasi ako pinakamatalino. Sabi ni Peter, hindi. Hindi lahat nadadalan sa talino. Baka mamaya matalino ka, pero mas matibay ako sa iyo. Gusto mo, tagain ko yung tainga mo? Sabi ni Judas, hindi, wag yan. Walang ganyan. So, araw-araw sila ganun. Ngayon, yun ang iniisip na kasi pag ako magaling, pagdating ng kaharian ng Diyos, akong kukunin na Prime Minister. Saan nila nakuha yung concept na yun? Si Daniel nga, oh. Prime Minister si Daniel doon. Si Joseph, Prime Minister. O ako magaling, so pag dumating yung kaharian ng Diyos, akong Prime Minister. Hindi ka ako. So ganun sila lahat. So dinagdagan ni Jesus ng parable. Ngayon, anong parable na binigay ni Jesus? Merong isang nobleman na pumunta sa malayong anong ang country sa Tagalog? Malayong lugar. Anong gagawin ng nobleman pumunta sa malayong lugar? Upang tumanggap sa kanyang sarili ng kaharian. Pag tinanggap na yon, anong gagawin? Babalik siya. Saan galing itong talinhaga ni Jesus? Doon sa Daniel. Tingnan nyo. I saw in the night vision and behold, one like the Son of Man. Sino yung one like the Son of Man? Jesus came with the clouds of heaven at pumunta siya sa matanda ng mga araw, Ancient of Days. At dinala siya malapit. Anong ginawa ng Ancient of Days? And there was given him, si Jesus, binigyan ng kapangyarihan, ng kaluwalhatian, at ng kaharian. That all the people, nation, language should serve him. His dominion is what kind of dominion? Everlasting dominion, which shall not pass away. His kingdom, which shall not be destroyed. So yung prophecy ni Daniel, yun yung talinhaga ni Jesus. Anong ginawa ni Jesus ngayon sa langit? Tatanggap ng kaharian. Pagtanggap ni Jesus ng kaharian, anong kasunod na event? Ha? Babalik. Meron akong last point, mga kapatid. Ilang angel ang nandyan sa Revelation chapter 14? 3. First angel. Pagkatapos ng first angel, syempre second. Pagkatapos ng second, third. Anong sabi ng third angel? Huwag ngayong tatanggap ng tatak ng hayop. Pagkatapos nun, may bunga yung three angels message. Ano ang bunga? Keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Dahil nagbunga, merong harvest. Pag may chance kayo, basahin niyo yung Revelation 14. Pagkatapos ng harvest, nagtanom ka ng papaya, namunga, nahinog yung bunga, pipitasin mo, saan mo dadalhin? Yung dyan lang tanim mo lang. Sa bahay na. Ang ibig sabihin, mga kapatid, pag nahinog na itong pag-aaral natin ng prophecy ni Daniel, uuwi na tayo, pipitasin na tayo ni Jesus, dadalhin na tayo sa bayan na kanyang inihanda para sa ating lahat. Amen? So dito natatapos ang ating sharing ngayong gabi. Bakit mahalaga mag-aral ng prophecy? Kasi gusto ni Jesus, bago siya dumating, hindi lang tayong masaya, pati yung mga taong hindi pa nakakaalam, mabahagian din natin ng magandang balita ng kaligtasan. Amen? So God bless us all. Spread the word, grow in the Lord, and I love you all in the name of the Lord.